Ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. Love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping biglaang pagbabago. Ikaw ba, yes, friend, in case na may biglaang pagbabago ang mangyari sa buhay mo, ano ang magiging reaksyon mo? Well, depende, di ba? Maaaring biglaan kang yumaman o syempre masaya yan, di ba? O hindi naman kaya kabaliktaran, biglaan kang nalugmok sa kahirapan, lungkot niyan. Pero what if mailagay ka sa isang sitwasyon na tila nararamdaman mo na ang iyong partner ay tila nagbabago na? Oh, kumbaga wala sa iyo ang problema, wala sa iyo ang nangyayaring pagbabago, kundi nasa taong minamahal mo. At hindi mo inaasahan dahil ito ay biglaan na lang na nangyari at bigla mo na lang naramdaman yung pagbabagong nangyayari sa kanya. Ano ba naman yan? Nakakainis yan, di ba? Kumbaga nagbabago siya in a way na hindi na siya sobrang malambing sa'yo tulad nung bago pa lang kayo. Nagbabago siya in a way na madali nang uminit yung ulo. Hindi na siya yung madaling uminit mismo, di ba? Kundi ulo na lang niya. Lungkot. Or nagbabago sa kahit anong aspeto. Pero yung klase ng pagbabago na hindi healthy para sa relasyon ninyo. Alam nyo, sabi nila, face lang daw yan, di ba? Face lang yung pagbabago na yan. Of course, there will be changes sa inyong relasyon. There will be changes sa inyo individually. Kasi sabi nila, ang relasyon naman, daraan yan sa iba't ibang klase ng yugto, iba't ibang klase ng stage. Una yung honeymoon stage na kung saan ang lahat ng bagay para sa inyong dalawa ay tila magaan. Masaya, walang problema, yung para bang akala mo hanggang dulo, ganyan na lang yung sitwasyon na meron kayo. Until such time na may unti-unti nang magbabago. Mararamdaman nyo na tila ba parang meron ng nagsasawa, o hindi naman kaya nagpapakita na ng toong kulay, ng ugaling tunay. At dito na papasok yung mga reklamo ninyo. Nagbago ka kasi. Ikaw rin nagbago ka rin eh. Bago pala kayong dalawa. Malamang may magbabago talaga sa inyong dalawa, pero magmamatter ito kung paano nyo i-handle yung pagbabagong yun. At magmamatter ito sa kung anong klaseng pagbabago yung pinagdadaanan ninyo. Ito ba yung pagbabago na tungo sa progreso? Or pagiging progresibo? Or yung pagbabago na tungo sa hindi inaasahan or hindi gugustuhin ng partner mo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mga best foot forward kasi kayo. Kumbaga, sa una lang kayo magaling. Nung una, ang galing-galing gumiling. Ngayon, wala na. Para ng tuod, hindi na makagalaw. Diba? Hindi na nag-e-effort. Sa una lang nagpapakitang gilas. Kaya kung ganyan yung partner mo, isa lang ibig sabihin yan. Bumabalik na yan sa comfort zone niya. Kasi nakuha ka na eh. Wala na, ikaw na, jowa na kita eh. Wala na, papakita ko na sa iyo yung totoo kong kulay. Yung mga ginagawa kong best things noon. Hindi ko na gagawin ngayon kasi akin ka na eh. Balik na ako sa comfort zone ko. Tanggapin mo kung sino ako kasi mahal mo na rin ako. Eto na ako. Diba? Parang sira. Kumbaga wala nang pakialam yung partner mo kung mag-e-effort pa siya o hindi. Or kung magbabago pa siya tungo sa pagiging better. Kasi wala na. Nakuha at naranasan niya na yung bagay na dati ay pangarap lang niya, which is ikaw yun. Hindi ko alam. Siguro yun yung dahilan. Or pwede rin naman na meron na siyang ibang
natitipuhan. O sige, benefit of the doubt, wag nating isama yung ganung usapan. Nararamdaman mo na mahal ka pa naman at nararamdaman mo na mahal mo pa rin naman siya. Sadyang may pagbabago lang sa kanya na hindi mo na ikinatutuwa. With that case, on the other hand, try mo ring i-assess yung sarili mo. Try mo rin tanungin yung sarili mo kung bakit naging ganun siya. Kasi baka nasa iyo yung problema. Baka lang naman ha. Hindi ko sinasabi na mag-dwell ka sa pagsisi sa sarili mo. Hindi. You just have to ask yourself. Kasi dapat ganun naman talaga, di ba? When you assess the problem, it's gonna be between you and that person. Hindi laging sa kanya ang sisi, hindi laging siya ang problema. Minsan tanungin mo rin yung sarili mo. Minsan hindi mo makikita sa kanya ang kasagutan, kundi nasa sarili mo. Kasi baka masyado kang focus doon sa pagbabagong nangyayari sa kanya, pero ang hindi mo alam, ikaw pala yung unang nagbago sa inyong dalawa. Nagbago ka na. Hindi mo na ako niyayakap. Hindi mo na ako kinakadel. Baka naman kasi nasanay ka na siya yung laging gumagawa. At nung nireciprocate niya, naghangad siya na sana ikaw naman this time yung gumawa ng pagkadel, pagyakap na hinihiling mo. Doon mo lang napansin yung pagbabago kasi maski ikaw pala hindi mo ginagawa yun sa kanya voluntarily. Mababaw na dahilan pa yun or mababang aspeto pa yun. Try to ask yourself, bakit kaya siya nagbago? May kinalaman ba ako dito? Kontrolado ko ba to? Kasi kung oo, gawan mo ng paraan. Pagtulungan ninyong dalawa. Alangan namang tatlo tayo, di ba? Siyempre kayong dalawa lang yan. Pagtulungan ninyo. Kausapin mo siya na bakit nagkakaganyan ka? Ano bang problema? Nasa sayo lang ba? O nasa ating dalawa? O baka nasa akin lang pala talaga? Diba? Kausapin mo siya. Bottom line, communication is key. Communicate with each other. Yun lang yun. Pag feeling mo may nagbabago sa inyo, mag-usap kayo. Huwag niyong palalimin, huwag niyong palalain. Yes, you may take your time to assess things on your own, pero at the end of everything, do it together. Pag-usapan niyo ng mabuti. Kasi kung ayaw niya rin mag-usap, gagawa pa ako ng group chat, gano'n. Para tatlo tayo doon, tapos ako yung bida. Charot. Diba? Pag-usapan ninyong dalawa. Kung yung pagbabago bang ito ay makakasama talaga sa inyo, makakasira ng relasyon na meron kayo, ano ang dapat gawin para hindi matuluyan? Sino mag-a-adjust? Anong klaseng adjustments yung gagawin? Ano yung mga bagay na dapat i-compromise? Nasa pag-uusap ang solusyon. Ikaw kung nararamdaman mo na tila nagbabago ka at sinasabi niya sa'yo na nagbabago ka na, maging open ka. Huwag mong isarado yung sarili mo. Huwag mong kimkimin. Huwag mong pagdamutan ng rason ng dahilan yung partner mo. Huwag mo siyang pagdamutan ng pag-asa na babalik ka sa dati, sa version ng taong minahal niya. Diba? Usap. Pag-usap kayo, hindi yung puro kayo kasi puro kayo ang ginagawa ninyo. Wala namang communication, puro lang kayo diba? Nawawala yung nawawala yung verbal communication. Puro na lang puro patong, wala nang communication. Nawawala yung connection. Remember, change is inevitable. Change is constant. Sabi nga nila, ang pagbabago ang isang bagay na hindi magbabago sa mundo. Hence, change for the better.
Kung magbabago ka rin lang, doon ka na sa maganda. Kung dati, niyayakap-yakap mo siya, nilalambing-lambing mo siya, magbago ka, pero tungo sa pagbabagong maganda. Kung dati yakap at lambing lang ang binibigay mo sa kanya, ngayon bigyan mo ng pera. O edi mas masaya, 'di ba? Nagbago ka na pero sa mas maganda. Sana all ako na lang jowain mo, uy. Always change for the better. Yun lang ang masasabi ko. That is the reminder or a reminder na maiiwan ko sa inyo ngayong gabi. Change for the better. Ang tawag doon, growth. Kasi ang sarap sa pakiramdam na makikita nyo ang isa't isa na nagbabago tungo sa pagiging, di ba, magandang version ng inyong pagkatao. Kumbaga kung lilingon man kayo sa nakaraan, ang makikita nyo yung lumang version na ayaw nyo nang balikan. Kasi yun yung version na hindi pa kayo better together. Di ba? Ang sarap nun. That you guys are being change. Huwag na mag-English. Nagbabago kayo tungo sa pagiging maganda. Yun lang ito. Yun na talaga yung point ko doon. Diba? Kung titignan nyo yung sarili nyo ngayon, masasabi nyo na, malayo na tayo sa nakaraan. Grabe yung pinagdaanan. Pero mas mabuti na tayo ngayon kumpara noon. Ganon. Yan kasi kapag nag-aaway kayo, lagi mo sinasabi na magbago ka na. Nagbago tuloy talaga siya. Pero mas lumala siya. Pero kapag sinabi mo naman na sana huwag kang magbago, o pati yung ugali niyang pangit talagang tinotodo. Hindi binabago. Retained. Hay, nako. O hindi lang to sa relasyon na, maging sa pagkatao mo mismo. Again, uulit-ulitin ko for the nth time, change for the better. Aim for development. Always go for the growth. Kasi yan yung mas makapagpabago ng perspektibo mo sa lahat ng bagay. Hindi lang sa relasyon, kundi sa buhay. Yan, diba? Well, anyways, magbago tayo ng usapan. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa pera. Wow, alam ko naman gustong-gusto mo to. Oo, eto na. Syempre, baguhin na natin ang ating usapan ngayong gabi. Pag-usapan natin kung sino nga ba ang mapalad na makatatanggap ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! O ikaw, magbago ka na. Huwag ka nang palipat-lipat ng istasyon na pinapakinggan. Ha, dito ka na lang. Maraming pinamimigay dito. 500, papremyo, kung ano-ano. Lahat na binibigay namin sa'yo para hindi mo kami iwan. We always change for the better as Cloud Chaser. Sarap. Yes, friend, kanina nga po ang hinahanap ko ay litrato, larawan, picture, pic pack ng iyong jowa. Oh, ang yayabang ng mga nag-send, nakakapikon. Oo, parang mali yung mechanics ko. Parang ayoko na pala, no? O kasi nainggit ako eh. Nainggit ako nakasama nila yung mga jowa-jowa nila, oo. Pero syempre, isa lang ang pwedeng manalo at eto na nga, ang napili ni B-Boy Bibo. Congratulations sa pagmumukha mo. Elna Mortel! Congratulations! O, alalahanin mo, dahil sa pagmumukha ng jowa mo, nanalo ka ng 500 piso. O kaya mahalin mo yan at huwag kang magbabago. O baka naman pag binigyan ka na ng 500, magbago ka ng jowa bigla. Bigla kang yumabang, sabi mo, kaya ko na sarili ko, may 500 piso ako, iwan mo na ako. O ikaw, Elna, kung narinig mo to, ang kailangan mo naman gawin yan, mag-send ng iyong valid ID, of course, ng iyong GCash number para tuluyan mo na makuha ang iyong tumataginting na 500 pesos. So sabi niya dito, flexing my jowang, yabang mo. O may picture siya ng jowa niya na solo lang at may picture siya ng jowa niya na silang dalawa. Siyempre, ebidensya, malay ko ba kung nagpapanggap lang ni jowa mo, diba?
At ikaw, yes, friend, kung gusto mo ring manalo at makatanggap ng papremyo, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pakikitutok sa 101.1 Yes FM at syempre ang patuloy na pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent at malay mo ikaw na ang susunod na makatatanggap ng 500 pesos para sa ating ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Yes, pre, na 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan na kapiling mo ang BB mo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarimigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:45. Good night, BB. Mwah, mwah.